Though hindi natin makuha yung babaeng gusto natin, pero nasa atin pa rin yung kailangan nila. Kabobohan ng mga kalalakihan na aamin sa isang babae para lang masecure niya or mag-guarantee niya na akin tong babae na to. Hindi ganun mga ropa. Kaya nga, para sa akin, hindi nag-iisip yung mga lalaking umaamin agad or nag-i-initiate agad. You can love the person even if you don't have any label. Kaya yung company, hindi ka kaagad irregular hanggat di nila napapatunayan na karapat dapat ka. So same thing sa relationship. Paano mo makikilala ang isang tao ng 2 to 3 months? Kaya nga yung 2 to 3 months, hindi ko alam paano niya nakalkula yun. Hey, what's up guys? Suplado Moto here. Panoorin niyo muna to mga ropa. Totoo ba na alam nyo na kung gusto nyo na seryoso yung relationship within the first month of dating? Yes. Yes. Alam mo Alam mo, not even a month. Alam mo na agad pagka-meet mo pa Alam lang. mo kagad eh. Kapag Yes, nandun, oh. ako, lalaki na ako. Sumasagot eh. Oo, alam ko eh. You'd know from the Sobrang get-go. Or like, alam ko, alam ko lahat. at least after the first date, meron ka ng magandang idea if you want to go on the next one or a couple more. Pero kapag kunwari yun, yung guy, yung situation niya, no, weekly na sila lumalabas, 2 to 3 months na, tapos hindi pa nag-initiate yung guy na magsabi na gusto kita. Wala yun, parang inaano ka lang nun. Parang, Inuuto ka lang nun. Oh, yun, inuuto ka Sinasayang na lang. yung oras. Sinasayang niya na yung oras mo. Ito. Okay mga ropa, saan galing yung 2 to 3 months? Saan ang galing yung basihan na yun? 2 to 3 months, kailangan daw mag-initiate ng isang lalaki sa isang babae. Lalo na pag lagi silang lumalabas, kailangan na mag-initiate ng lalaki na gusto niya ang isang babae. Well, of course, after the first date, makikita mo na kaagad kung talagang gusto mo pa ng second date. Walang problema yun, okay? Walang problema na gusto mo ang isang tao or gusto mo ang isang babae. Pero hindi ibig sabihin nun, gusto mo na kaagad makipagrelasyon sa kanya. Kasi maling-mali na within 2 to 3 months, gusto mo na kaagad ng relationship sa isang babae. Ano yung sinasabi ko mga ropa? Napakalayo nito sa ating mga ina-advise, di ba? Yung 2 to 3 months, di ko alam saan nanggaling yun or saan niya kinuha yun. I guess, wala siyang idea kung paano mag-operate ang emotions or ang utak ng mga kababaihan. Or maybe, he is impatient na makakuha niya kaagad yung babaeng gusto niya. Hindi ganun mga ropa. Dahil ang babae, tandaan nyo, hindi agad nai-inlove sa lalaki yan. Di ba? Napag-usapan na natin to many fucking times. It takes time bago ma-inlove ang isang babae sa atin. Okay? Hindi ibig sabihin na gustong-gusto ka rin ng babae, in love na siya sa'yo. Hindi ganun. Yes, gusto ka niya, mataas yung attraction niya sa'yo, gusto ka niya lagi kausap, gusto ka niya lagi kasama. Pero hindi ibig sabihin nun, mahal na mahal ka na niya. Okay? Minsan, or kadalasan, pag meron ka nagawang mali na hindi niya gusto, biglang mawawala yan, or bigla ka i-ghost. Di ba, nangyari na sa inyo, at sa mga nagme-message sa akin, ang dami yung nagme-message sa akin na nagsasabi, ba't ganun? Okay naman kami. Tapos parang after a week, biglang nanlamig siya hanggang sa nang-ghost na siya. Kasi nga, ang babae ay emotional. Okay? Kumikilo sila base sa nararamdaman nila. Kaya kahit anong consistent mo sa pagiging good boy mo, sa pagiging nice guy mo, hindi ibig sabihin nun, magiging nice din siya sa'yo at magre-reciprocate siya sa mga gusto mo. Okay? Kaya nga yung 2 to 3 months, hindi ko alam paano niya nakalkula yun. Di ba? Paano mo makikilala ang isang tao ng 2 to 3 months? Di ba? Ako lagi kong sinasabi sa inyo, parang pag-apply ng trabaho yan mga ropa. For example, mag-apply ka ng trabaho, kailangan laging best foot forward ka. Hindi ka laging late, especially for the first 3 months hanggang sa 6 months, di ba? Kasi doon makikita yung kakayahan mo, di ba? Doon sa company, ano yung kaya mo i-provide for the company. Kasi though maganda yung resume mo, kailangan nilang mapatunayan yun na totoo yung mga sinasabi mo, di ba? So, anong gagawin mo? Kaya kailangan laging best foot forward ka. Kaya yung company, hindi ka kaagad irregular hanggat di nila napapatunayan na karapat dapat ka. So, same thing sa relationship. Di ba? Hindi mo pwedeng jowain or tanungin na tayo na ba ang babae within 2 to 3 months dahil unang-una ikaw ang nagbibigay ng relationship. Kaya nga sabi ko sa inyo, itong lalaki na to, wala siyang idea kung ano yung, kung paano ang takbo ng utak ng mga babae at kung ano yung hawak natin bilang lalaki, di ba? Ang hawak natin bilang lalaki ay yung relasyon na pwede nating ibigay sa kanila. At ang hawak ng mga babae is yung sex na pwedeng ibigay nila sa atin, di ba? Kapalit ng relasyon na pwede nating ibigay, di ba? Like I said, mga ropa, relationship is what? Transactional. All the relationship is transactional, mga ropa. Gets? Siyempre, sasabihin ng iba, hindi. Siyempre, pag dapat nasa relationship ka, ibibigay mo kung ano yung kaya mong ibigay. Yes, tama yun. Pero hindi relationship ang tawag doon. Tawag doon love, di ba? Because love has nothing to do with the relationship. You can love the person even if you don't have any label, walang relationship. Kaya mong ibigay yun. Kayang bumuka ka ng babae sa isang lalaki dahil nire-respeto niya ang isang lalaki at mahal niya ang isang lalaki. Pero may mga babae na nasa relationship pero hindi nila kaya mag-open ng legs para dun sa lalaki na yon, di ba? Kasi yung lalaki na yon, pilit binibigyan siya ng relationship kahit ayaw niya, kaya napilitan siya na umuo na lang.
May mga ganong babae, mga ropa. Kaya ingat-ingat kayo sa pagbibigay ng relationship. Kasi magmumukha lang talaga kayong gago. Promise. Kaya nga yung 2 to 3 months na sinasabi niya, hindi enough yun para makilala mo ang isang tao. Di ba? Like I said, balik tayo sa trabaho. Binabayaran ka ng kumpanya base sa serbisyong binibigay mo. Ngayon, kung hindi mo kayang ibigay yun within under probation, ibig sabihin, hindi ka karapat dapat sa kumpanya na to. So, same thing sa babae. Kung nakikita mo na hindi siya susunod sa relasyon na ibibigay mo, or hindi siya sumusunod, or hindi siya nagde-reciprocate sa bawat ginagawa mo for her, then, why do you need to waste your time? Di ba? Kaya nga, hindi ibig sabihin nun na pag hindi umaamin o hindi nag-i-initiate ang lalaki sa babae, wini-waste niya na yung time ng babae. Para sa akin, hindi nag-iisip yung mga lalaking umaamin agad or nag-i-initiate agad. Kasi unang-una, nanggagaling sila sa emotions nila. Why? Kasi bakit ka mag-i-initiate agad? Bakit ka aamin agad kung hindi ka naman sigurado dun sa babae kung gusto ka niya talaga or kung mahal ka niya talaga? 'Di ba? Kabobohan ng mga kalalakihan na aamin sa isang babae para lang ma-secure niya or mag-guarantee niya na akin tong babae na to. Hindi ganun, mga ropa. Ano lagi ko sinasabi? Always disqualify yourself. Okay? Never, ever be outcome dependent. Kaya mga ropa, paki-mention yung podcast na yun dito sa content natin. Para at least, para makita nila yung difference, mga ropa. Kasi talagang napakalabo ng 2 to 3 months, okay? Hindi ko nakikita na may benefits tayo makukuha sa 2 to 3 months. Dahil unang-una, according to the research, ang una na in love is lalaki. Which is obvious na yun ang sinasabi ng lalaki na yun. Diba? 2 to 3 months, umamin ka na or mag-initiate ka na. Diba? So, ibig sabihin, in love ka na doon sa babae. Diba? So, bakit mo kailangan gawin yun? So, paano mo ma-justify yung 2 to 3 months na kailangan umamin ka na sa babae? Diba? Kaya mga ropa, hindi ko alam kung saan nanggaling talaga yung 2 to 3 months na yan. Mahirap i-justify yan na kailangan mo nang mag-initiate or umamin sa kanya na gusto mo siya or gusto mo siyang karelasyon. Dahil unang-una, ulitin ko, ikaw may hawak ng relationship, hindi sila. Kaya nga may praise na ang babae, sila ang pumipili ng mga lalaki na gustong magpakama sila. Pero ang lalaki ang pumipili ng gustong karelasyon nila. Kaya it's a win-win pa rin sa atin, mga ropa. Though hindi natin makuha yung babae ang gusto natin, pero nasa atin pa rin yung kailangan nila. Kaya mga ropa, wag na wag nyong ibibigay agad yung relationship na gusto nila hanggat hindi nila napapatunayan na karapat-dapat sila. Wag tayong tatanga-tanga, wag tayong makinig kung kani-kanino ng basta-basta. Dapat kahit papaano may alam ka kung paano mag-operate ang mga EA. Diba? Hindi pwede na aamin ka kaagad para lang mag-guaranteed or ma-secured mo yung relationship na gusto mo sa kanya. Dahil like I said, uulitin ko, ang babae dapat ang magtanong nun, ano na ba tayo? Ano mo ba ako? Then dun lang papasok yung mga gusto mong itanong sa kanya. Bakit? Ano bang nararamdaman mo? Ano bang nakikita mo sa sarili mo? Saan ka ba nagbabase ngayon? Sa nararamdaman mo o sa mga bagay na ginagawa mo? Kasi ganun yung kasimple, mga ropa. Pag ang babae ginagawa ang lahat para sa'yo or gumagawa ng way para makasama ka or talagang tinatalikuran niya yung mga bagay na ginagawa niya before na alam mong ikagagalit mo or yung mga bagay na alam niya na hindi na pwede pagdating sa isang exclusive dating, then ibig sabihin nun, she's willing to give up something. Diba? Or she's willing to sacrifice yung mga bagay na ginagawa niya before para makuha niya yung relationship sa'yo. Pero, eto this is the twist. Hindi ibig sabihin na sumusunod, nagre-reciprocate ang isang babae sa mga bagay na gusto mo, gusto niya na ng relationship. Minsan, na-challenge din ang mga babae sa atin. Dahil ayaw natin ibigay, so patuloy nilang gagawin yon. Patuloy silang susunod, patuloy nilang gagawin yung mga sinasabi natin. Kumbaga, talagang they will just follow kung ano yung gusto natin. Pero, the moment na naibigay mo na yung gusto nila, doon na pwedeng pumasok yung pagiging hypergamy niya. Ano ibig ko sabihin doon? Pwedeng mawala na siya ng challenge or pwedeng china-challenge niya lang yung sarili niya na kaya kanyang kuwanin. Susunod ako sa'yo. Titingnan ko kung ano yung makukuha ko sa lalaki na to pag ako sumunod sa'yo. Minsan may mga ganun babae, mga ropa. Kaya ingat-ingat at piliing mabuti, suriing mabuti. Di ba? Hindi tayo mga taga-DPWH na gumagawa lang ng biding-bidingan, okay? Tapos alam na kagad nila kung sino mananalo. Kaya mga ropa, ulitin ko, huwag kayong outcome dependent. Okay? Maliwanag ba? Kasi pag outcome dependent ka, talo ka. Talo tayo. Kasi nag-i-invest ka kagad ng emotions kagaya nung sinasabi nung lalaki na yon. 2 to 3 months, wow! Invested ka kagad, wow! Are you a girl?
Kasi pag ganun ang ginagawa mo or pag ganun ang ginawa mo, inaagawan mo ng pwesto yung babae na dapat siya yung mas ma-inlove sa'yo. Maliwanag? Hindi pwede na mas in love ka sa Ropa. Dapat mas in love ang babae sa'yo. Maliwanag? Para doon mo makita yung value na kaya mong ibigay sa kanya at may value yung relationship na pwede mong ibigay sa kanya. Kaya nga maraming mga babaeng entitled, maraming mga babae na akala nila they deserve more. Kasi karamihan sa lalaki, nagbibigay ng relationship kahit ano pang nakaraan nila, kahit may questionable past pa sila, kahit na may trauma sila or nagmumove on pa sila, pero gusto nyo or handa na kayong bigyan sila ng relasyon, mga Ropa. Yun ang maling-mali natin. Kaya maraming babae ang hindi rumirespeto sa lalaki dahil maraming white knight, maraming simp at maraming nice guy, mga Ropa. Yun ang dapat nating iwasan at hindi dapat tayo maging ganun, okay? Mas mag-focus ka sa purpose mo, hindi sa babae na gusto mo. Dahil ang babae na gusto mo, lalapit sa'yo pag nakita niya yung mga bagay na hinahanap niya sa'yo. Uulitin ko, pag ikaw nasa place or nasa pwesto na pinapangarap mo o mas masaya ka sa ginagawa mo, magkakaroon ng byproduct yan, Ropa. At ang byproduct niyan, gustong sumama ng mga babae sa'yo dahil mas curious sila sa kung anong ginagawa mo, hindi sa mga bagay na gagawin mo para sa kanila. Ulitin ko, mga Ropa, ang babae sasama sa lalaki hindi dahil may gagawin ka sa kanila, kundi dahil gusto nilang malaman kung ano ang buhay pagkasama ka or pag ikaw ang karelasyon nila. Maliwanag? That's the fucking byproduct of being a fucking high value guy. Okay? Kasi pag ikaw, mas focus ka sa purpose mo kesa sa mga babae, of course, makikita nila na itong lalaki na to may control sa buhay niya. Hindi siya kayang kontrolin ng ganda, hindi siya kayang kontrolin ng libog niya, hindi siya kayang kontrolin ng malalaking puwet ng lalo na yung malalaking boobs ng mga Kaya mas lalo silang maiintriga kasi iisipin nila, ano pang kaya kong i-provide dito sa lalaki na to kung lahat ng yon hindi niya na kailangan, kasi ang daming babaeng nagbibigay nun sa kanya. Gets, mga Ropa? The more na mas maraming babae na naloloko sa'yo, na talagang hinahangaan ka or gusto kang makarelasyon or gusto kang makasama, the more na mas maraming babaeng gustong pumila para maambunan ng oras mo, Ropa. Okay? Ano takeaway natin dito, mga Ropa? 2 to 3 months is not enough and hindi siya worth it para umamin ka or mag-initiate ka ng gusto mo ng relasyon sa kanya. Dahil ikaw ang may hawak nun. Kaya dapat hayaan mo siya ang humingi nun. Okay? So yun lang, guys. Thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye. Show love, peace out, and be fucking mysterious, mga Ropa.